Grabe. Parang punong-puno ang Bernal hanggang dun sa dulo. Yung mga nandun sa dulo sa bandang kanan, naririnig niyo po ba kami? Yung nandito sa kaliwa, okay pa ba kayo dyan? Yung mga nakaupo, ay. Yung mga nandito sa gitna, sa intersection, sigurado kayo po yung maaga kanina, kaya nasa VIP section po kayo. Yung mga nakatayo sa likod, dinainit! Grabe, Barangay Ugong, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Yung mga nasa likod ng TAG! Siyempre, huwag din natin kalimutan ng mga kaibigan natin na nakaupo sa upper box. Ano po? Nagtago si ate. Huwag nyo kasi tingnan. Gandang hapon po. Gusto kayo dyan. May tao sa bubong. Ingat ka dyan, kuya. Grabe. Maraming salamat po sa inyo. Ang totoo, una-una po sa lahat, ang totoo, 2022 pa lang, ang Ugong nag-vote straight na sa giting ng Pasig. Ang layo-layo na nang narating natin bilang isang lungsod. Narinig po natin yung mga mensahe ng ating mga konsyal ni Vice Mayor Dodot at ni Congressman Roman. Sa totoo, kung isa-isahin po natin ang mga nagawa, ang nangyari mula 2019, baka abutin tayo ng hating gabi dito. Ha? Okay. Gusto nyo hanggang hating gabi tayo dito, ha? Huwag naman. Kailangan din po natin magpahinga. Nabanggit ni Councilor Simon yung pagpapalawak ng Tapat Microfinance Loan Program natin, at ibang livelihood program natin, pagban ng Pogo. Nabanggit ni Councilor Pau Santiago ang pagpapalawak natin ng local senior pension. Meron po ba dito ang mga senior high school? No, senior high school pa lang po kayo? Senior citizen pala, senior citizen. Ayan, ang mga nagagandahang senior nandito po sa talaga naman. Di ba, nagsimula tayo 2022, bago lang yung programa natin, Dita Edit. Sinimulan natin sa mga walang-wala po talaga, local senior pension. Ngayon, wala pang 3 taon ang nakalipas, nag-i-expand na tayo para makasama rin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000. Sino po dito may SS na maliit? Ayan, yung hanggang 4,000 pesos po. Ngayong taon, kwalipikado na rin kayo sa ating local senior pension. Naikwento rin ni Konsehal Volta yung mga benepisyo natin para sa TODA, para sa maliliit na manininda, pati sa mega market natin. Nagbaba tayo ng renta nila, yung sa mga ambulant vendors, yung sa libreng prangkisa, sa tricycle, marami pa pong iba. Nakwento ni Coach Paul. Si Coach Paul, hindi nga nanalo ng 2022 pero nagtrabaho pa rin. Yung kinuwento ni Coach Paul, nagtayo tayo ng CSO Academy para mapalalim pa yung level ng pakikilahok ng taong bayan sa gawain ng ating gobyerno para hindi yung kami-kami lang ang nakakaalam kung ano nangyayari sa ating gobyerno. Nakwento ni Konsehal Kiko, yung tulong natin para sa mahigit 3,000 pamilya Pasigueño na dekada nang namomroblema tungkol sa lupa nila. More than 3,000 Pasigueño families nitong nakaraan 3 taon, natulungan natin para mapasakin nila ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Nakwento po ni Councilor Eric ang pagpapa-upgrade natin ng ating mga ospital. Yung sa PCGH at yung pinakamalaki pong ginagawa natin ngayon, yung child soap ay in-upgrade para maging level 2 general hospital. Kung dati nasa 60 beds lang po siya na pambata, kaya maliit. Ngayon nasa 120 beds na po na pangmatanda. Yan at marami pa pong iba. Yung sa scholarship natin, ngayon hindi lang sa may 25,000 scholars tayo, kundi meron pa tayong Pag-asa Scholarship Program
kanina, pagbaba ko pa lang ng sasakyan, may nakasalubong na ako kaagad na Pag-asa Scholar. Nag-aaral sa Arellano. Libre, sagot ng LGU. Ang buong tuition, hindi lang bahagi, kundi buong tuition po. Yan at marami pa pong iba. Hindi ko na po isa-isahin. Ang punto ko lamang po ay ang layo na narating natin. Pero yung mga naikwento ng ating mga konsyal, yung mga achievement, accomplishment na iyan, mga bagong programa, mga lumang programa na ini-expand, yung mga bagong gawa. Dito sa Barangay Ugong, nakailang Kapgoya. Good afternoon po, Kapgoya. Dito lang sa Barangay Ugong, hindi ko lang mabilang kung ilan ng inauguration na naganap dahil sa mga bagong gawa na drainage, yung mga meron po tayo ibang ginawa. Dekada na po yan na hindi nagpapagawa pero natapos po natin itong termino na ito. Marami po. Pero ang pinaka-importante po ay itong mga nakikita natin ngayon. Yung mga natatamasa nating benepisyo, yung mga pagpapalawak natin ng mga programa ng ating pamahalaan. Ito na po yung mga bunga ng pakikipaglaban natin mula 2019. Nakipaglaban tayo para itaguyod ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Lumaban tayo para labanan ang korupsyon. Lumaban tayo at nagtrabaho tayo para linisin ang ating pamahalaan. Nandito na po tayo ngayon, mga kaibigan. Sa kasamaang palad, sa bawat pagbabago, ay asahan natin na may kukontra. Imposible po kahit anong maliit na pagbabago, imposible po na walang tututol, aangal, kukontra, mananabotahe, at kung ano pa. Hindi po biro yung ginawa nating pagbabago sa ating lungsod. Hindi mababaw na pagbabago na nagpalit lang ng pangalan ng mayor ang ginawa natin. Malalim, tunay, pangmatagalang pagbabago yung pinaglaban natin dito sa ating mahal na lungsod. Kaya expected na po na may ilan na kukontra talaga. Bakit? Mas nakikinabang po kasi sila dun sa mga lumang kalakaran. May isang kwento po ako sa inyo. Noong 2019, nung ginawa niyo po akong mayor, agad-agad po ang isa sa una nating ginawa, nilinis natin yung tinatawag nating sistema ng procurement. Procurement, pagbili lang yan ng pamahalaan ng mga gamit, kung may papagawang kalsada, paano ma-award yung kontrata. May batas tayo. Napaka-stricto ng batas. Ito, napakahirap sundan. Pero, mahirap siya gawin, lalo na para sa Pasig, bago. Hindi siya talaga na ipapatupad noon. Dati, magpupulong lang kontraktor, bibigay yung diploma pa nga tawag nila eh. Bibigay, iabot yung diploma, sa kanya na yung kontrata. Tapos, bahala na yung usapan kung magkano yung porsentuhan. Hindi maganda. Sa totoo, kahit saan sa buong mundo, ang pinakamalaking source ng corruption ay procurement. Yung mga hatian na hindi na nakikita ng tao. 2019, tinanggal natin kagad. Sa loob ng unang 3 buwan, mahigit 150 million pesos kagad ang natipid natin na dating napupunta sa korupsyon. Dahil, ito, konkreto po ito ha, hindi ito ideya o teorya, ito konkreto po ito. Dahil ngayon, pag may budget ng City Hall, halimbawa 50 million para sa pagpapagawa ng isang kalsada. Halimbawa, Konsi, di daw nila makita. Dali lang. Halimbawa, kung may 50 million na ipapagawang kalsada. Dati, pag magbibid na, bibiding, di ba? Papabaan, basta kwalipikado. Sino pinakamababa, yung dapat ang mananalo. So yung mga kontratista, mga government contractor, magbibid sila ngayon. Sabihin isa, kaya ko gawin yan 49 million. Yung isa sabihin, kaya ko gawin yan 48 million. Pero nung tinanggal natin, nung 2019, yung kickback, yung tinatawag na SOP, nagsibabaan ngayon. Dahil ngayon, alam ng mga kontraktor, ay, wala tayong iaabot sa mayor. Kaya pwede natin babaan ng husto yung bid natin. So, ibig sabihin, kung dati 50 million, simula 2019, makakaya na nilang gawin ng 40 yan. So, pwede sila magbid ng 41, 42, may kita na sila na legal, wala silang iaabot sa mayor, maayos yung proyekto. So, marami tayong natipid. Agad-agad nakita po natin yun.
Ngayon, nung kalagitnaan, abutan din tayo ng pandemya, inabalitaan po ako. First term ko po ito, tandaan po ninyo. Ang magkasama lang nun, ako, si Congressman Roman Romulo. May narinig po ako, mga chismis-chismis, ang isang may ilang contractor daw na nagsabi na meron pa rin daw SOP. Nagulat ako, nataka ako kasi wala naman akong hiningi. Mas lalong wala akong natanggap. So, taka ako, nag-investigasyon ako. Humingi ako ng tulong sa mga, sabihin natin, mga asset. O mas may mga tumulong sa atin. Nag-investigasyon tayo. Nalaman ko, may isang konsehal. Sa totoo, hindi lang isa, pero may isa silang spokesperson. May isang konsehal na lumalapit sa mga kontraktor. Pag nakitang awarded na yung programa, ipapagawang kalsada, lalapitan na yung kontraktor, sasabihin niya, uy, may 3% pa rin ha. Nung nalaman ko yun, galit na galit po talaga ako. Pinatawag ko sila sa opisina, pinadress natin yung issue, pinasoli natin yung perang nakuha nila. Ang mahirap lang talaga sa korupsyon, ang hirap patunayan sa korte. Gusto ko sana idemanda, kaso nung kumuha na ng mga abogado, humingi ako ng advice sa iba't wala tayong konkretong ebidensya. Pero alam natin, totoo. Tayo gusto natin maglinis ng pamahalaan, gusto natin ayusin. Ang hirap may makasama tayong ganun. Isipin nyo, yung driver gustong dumiretso. Yung pasahero, sinusubukan agawin yung manibela, gustong lumiko. Disgrasya po yun. Muntikan na tayo noong 2019. Bakit? Kasi hindi natin kasama sa prinsipyo yung ibang mga nakaupo. Kaibigan kung kaibigan, hindi naman natin sila na kumbaga, sa totoo, iba naman sa kanila, tinuturing ko pa rin naman kaibigan hanggang ngayon. Pero ang hirap po pag hindi natin kapareho ng prinsipyo. Kaya ito ang pakiusap ko po sa inyo. Itong laban natin, hindi po talaga biro. Bilyong-bilyong piso pinag-uusapan natin dito. Sana, wag niyo naman po ako bigyan ng mga kasama na gustong lumigo, samantalang gusto nating padiretso tayo bilang isang lungsod. Sana, isipin po natin, sino po dito, kita ko maraming senior, sino po sa mga senior natin mahilig maglaro ng bingo? Di ba sa bingo, pag sinabing blackout, ano pong ibig sabihin nun? Dapat lahat, pag sinabi lahat, dapat tumama lahat. Pag may isang kulang, may premyo ba yun? Wala. Kailangan kumpleto. Ganun din po sa atin ngayon. Hindi pwedeng isa, dalawa, tatlo, apat o lima. Mas maganda, kasama po natin lahat para kung ano yung mga layunin natin, ano yung adikain natin para sa ating lungsod, magawa natin ng maayos na nagkakaisa po tayo at wala na tayong mga sakit sa ulo na hindi naman kailangan. Mga kaibigan, ngayong 2025, vote straight, Giting ng Pasig. At kung ganun po yung naging problema ko noong 2019 na inaayos natin, nililinis natin, pati sa mga departamento natin, nag-aayos tayo, kung hindi aligned ang tanggalin, i-promote kung maganda yung ginagawa. 99% ng korupsyon, masasabi natin, naayos natin, nalinis natin. Pero kung ganun yung 2019 hanggang 2022, may mga pagkakataon na ang hirap. Noong 2022, may maganda pong nangyari. 2022, nagkaroon tayo ng mayorya sa konseho at nagkaroon tayo ng vice mayor na napakahusay. Ang vice mayor po, ang pinaka-trabaho niyan ay tagapangasiwa siya ng ating Sangguniang Panlungsod. Tagapangasiwa, ibig sabihin, presiding officer. So, kailangan maayos, kailangan marunong, kailangan din matibay. Buti na lang noong 2022 nagkaroon tayo ng matibay at hindi lang matibay kundi tapat, matalino at professional na vice mayor. Hindi uma-absent, laging nandun. May meeting kami 8 a.m. 7:59 nandun na po siya. Yan po ang ating vice mayor, Dodot Jaworski.
Siyempre, sa congressman siguro, alam na po natin yon. Sino po ang congressman natin? Nabasa niyo na ba yung pamaypay niya? Pag may oras po kayo, basahin niyo po yan. Kung gusto niyo, search niyo sa Facebook yung page niya. Pag nakita niyo yung mga accomplishment niya, sigurado po ako. Gaya ko, pag nababasa ko yung mga accomplishment niya, sobrang proud ko na taga-Pasig ang congressman na yan. Roman Romulo. At syempre, hindi pwedeng congressman, vice mayor lang, pati ang ating mga konsen. Nabanggit ko na naman yung anim sa kanila. Si Coach Paul, nakagat pa nga ng aso kanina sa may ilog. Oo, sa tao yan, nakagat si Coach Paul. Pero sabi nga ni Consial Kiko, swerte daw yun. Kasi si Consial Kiko, 2 beses natalo. Sa pangatlong pagkakataon, nakagat siya ng aso, nanalo na. Si Coach Paul, hindi sinuwerte nung unang takbo. Pangalawang takbo, nakagat ng aso, mananalo na rin. Si Consial Volta, nung bata, kinagat ng aso, namatay yung aso. Hindi ko masasagot kung bakit. True story po yan, mga kaibigan. Si Chairman Eric naman, takot talaga ang aso kay Eric Gonzalez. Ano? May nakalimutan po ba ako? Councilor Simon, nakagat ka na ba ng aso? Siyempre, hindi rin naman natin pwedeng kalimutan ng ating kabarangay, Councilor Pau Santiago. Alam mo yung maganda dito kay Councilor Pau, bukod sa totoong nagtatrabaho, ang daming magandang panukala, pinaglalaban niya ang mga ordinansa para sa ating mga, lalo na para sa mga senior citizen natin. Pero ang maganda kay Councilor Pau, depende sa lakas ng pagkabigkas ko ng pangalan niya, ay siyang tumataas din ang kanyang talon. Tingnan niyo po, kanina, binulong ko lang pangalan niya, di ba? Medyo relax na. Pero pag sinabi natin na ang tumulong sa atin sa expansion ng local senior pension ay si Councilor Pau Santiago. At kung lakasan pa natin ng konti, sabihin natin, pati yung mga ibang pulisiya natin sa senior, pagbuo ng elderly council, pagtanggal ng palakasan sa mga organisasyon para maging patas, pantay-pantay ang tingin sa bawat isang senior citizen, ang tumulong sa atin dito ay wala na pong iba kundi si Councilor Pau Santiago. Bayan, relax lang. Baka matamaan si nanay. Iba naman yan. Kasama po ang buong giting ng Pasig. Sigurado po, kung ano yung nasimulan na natin, mapaiigting pa natin. Dire-diretso po tayo. Yung iba, gusto man lumiko, gustong U-turn, pero ang nakararami sa atin sa Pasig, gusto natin na padiretso lang po tayo. Tayo sa Pasig, dire-diretso, tayo sa Pasig, paabante, tayo sa lungsod ng Pasig, pasulong ang ating takbo. Maraming salamat, Barangay Ugong. God bless Pasig City. Maraming salamat po sa ating lahat, mga kabarangay ko.